Ayan, welcome back sa ating channel guys. Kung kayo po ay same ko na nakakaranas ng panghaharas, pagbabanta, pagmumura, o pagkalat ng inyong personal details mula sa mga kamay ng mga collection agent ng isang online loan application or lending app na inutangan nyo, ang video na to ay para sa'yo. So sa video na to guys, pag-uusapan natin paano nga ba i-report yung mga nanghaharas na yan ng mga collection agent at paano ka maaaring magsampa ng reklamo sa kanila. Kasi for my experience guys, ngayon, ang dami ko na naman guys nare-receive ng mga harassment kahit ang daming numbers ko na po na na-block. So, disclaimer muna tayo guys, no? Ito po ay personal experience ko, yung mga sinishare ko dito guys. So, if ever na may mga complicated issue po kayo, pwede po kayong kumonsulta sa mga lawyer talaga, dun sa mga tamang agency na makakatulong sa atin. So, itong isi-share ko sa inyo guys is base lamang talaga sa mga ginawa ko ding paraan para ma-report ko sila guys. Kaya kung gusto mo na magantong videos para updated ka na rin lalo na sa mga bagong loan application dyan na naglalabasan na merong harassment, nako, i-click mo na po yung subscribe button, turn on the notification bell and be updated sa aking mga latest upload. Paano mo nga ba maaaring maituring na isang harassment yung na-experience mo guys? Kasi honestly guys, hindi po lahat ng paniningil ay harassment. Sa totoo po talaga, may karapatan po ang mga lending application, mga OLA na inutangan natin na maningil sa atin. Pero may limitasyon kung paano sila dapat maningil at kung paano dapat nilang gawin yon. So, dun talaga nagkakatalo guys. Kasi sa mga nababasa ko dun talaga, meron silang pagbabanta, may mga mapanirang mensahe silang ibinibigay sa atin, paulit-ulit tumatawag or nagme-message para manggulo at talagang pilitin kang magbayad. Tapos meron pa nga na ipapaalam daw sa mga kaibigan mo, sa lahat ng nasa contact list mo, sa kamag-anak mo, na wala nating consent guys. Which is labag talaga yun sa ating Data Privacy Act. May iba pa nga ako nakikita na ipopost daw yung mga pictures natin, mga personal information natin sa mga social media account. Kaya yung iba dyan, nagpapalit ng pangalan, nagde-deactivate muna ng Facebook, diba? Tama? At ito pa yung malala dyan, may mga nagpapanggap pa na collection agent na police daw, na abogado, na opisyal ng gobyerno, upang takutin talaga tayo guys. Kung nararanasan mo yung mga ganito talaga, payo ko lang na huwag kayo agad-agad magbubura ng mga message nila. I-screenshot nyo kasi ebidensya po yan. So, yun ang unang hakbang guys sa pagsampa po ng reklamo sa mga collection agent or sa mga harassment na nararanasan natin sa mga lending applications. Step 1, dapat may ebidensya ka. Bago ka magreklamo, siguraduhin mo na kumpleto lahat ng iyong mga screenshot, mapatext man yan, calls, mga email, or kung pinost ka, syempre, i-screenshot mo din yung mga larawan sa social media na pinost ka na ganyan. At syempre, kung ikaw ay tinawagan, nagbanta sa'yo, pwede mo po yung i-record, i-note mo kung kailan tumawag, kung ano yung mga sinabi nila, para talaga may matibay kang ebidensya laban sa mga collection agent ng mga OLA na inutangan natin. Number 2, syempre, dapat alam mo talaga kung saan ka umutang. Anong pangalan ng lending company na inutangan mo. Tignan mo kung anong pangalan ng kumpanya, pangalan ng lending app, pangalan ng loan app, kung meron ba silang official na website o kaya naman na Facebook page, lalo na kung may loan agreement or loan disclosure, dapat po meron ka niyan. If ever na alam mo talaga yung legit na pangalan ng lending company na nanghaharas sa'yo. Step 3 na dapat mong gawin guys, syempre dapat magpadala ka muna ng formal compliant. Syempre, bago ka po magsampa ng reklamo sa gobyerno, need mo munang magreklamo sa mismong inutangan mo guys. Syempre, mag-email ka sa kanilang customer support kung ano man ang issue na nararanasan mo. Ipaliwanag po ng maayos kung anong nangyari at syempre, idagdag mo rin yung mga ebidensya mo. Kasi may ibang case talaga guys na mismong kumpanya po ang maaaring mag-imbestiga sa kanilang mga collection agent kapag may matibay po tayong ebidensya. Kung walang aksyon ang mismong lending company kahit po nag-email ka na sa kanila, nako, direkta mo na yan sa ating mga government agency guys. Saan ba maaaring magreklamo? Unang-una guys, sa SEC or sa Securities and Exchange Commission. Next po is sa NPC or National Privacy Commission. Kasi guys, kung sinishare na po yung iyong personal information, tinatawagan po yung nasa contact list mo na walang personal consent mo, nako, pwede mo po talaga yung idirekta sa NPC or National Privacy Commission. At
kung ikaw naman ay pinost sa social media, meron kang naranasan na online abuse, pwede ko pong magdirekta din sa DICT or Department of Information and Communication Technology. Kapag naman po seryoso talaga yung pagbabanta sa'yo, may death threat or iba pang mga posibleng krimen, maaari po tayong lumapit sa ating PNP or Philippine National Police natin. Basta tandaan nyo guys ha, once na nagreklamo tayo, hindi po automatic na mabubura yung mga utang natin ha. Kasi po, kung may tunay tayong pagkakautang sa isang lending company, responsibilidad po talaga natin na bayaran ito sa mismong lender o kaya naman ay talagang dapat ikaw po ay makipag-usap ng maayos kung paano nyo ito mareresolbahan, paano mo ito mababayaran. Mas mabuti po talaga na makipag-usap ng maayos kaysa iwasan po ang komunikasyon. Basta bilang payo ko talaga sa mga nahaharas dyan ng mga online lending application na inutangan nyo, huwag po kayong magpapadala sa pananakot nila. Maraming ganyan, hindi lang po kayo. Marami silang tinatakot hanggang tayo ay makapagbayad. So kung ayaw nyo naman na ganun guys, i-turn off nyo muna yung SIM nyo hanggang sa makakuha kayo ng pambayad guys. At syempre, yung mga screenshot ng mga ebidensya natin dyan, huwag nyong kakalimutan guys. Pero kung talagang nahihirapan kayo magbayad at gusto nyong isettle talaga yung pagkakautang sa lending company na yon para manahimik sila, itanong nyo guys sa customer service if meron silang settlement program or makipag-usap tayo ng maayos guys. Kasi may mga collection agent naman dyan na maayos din kausap at may mga customer service din talaga na sumasagot sa mga emails natin. Kaya laging tandaan guys, bago umutang, nako, dapat alam nyo yung loan detail para hindi na kayo magulat sa huli na bakit ganito kataas yung interest nito guys. So that's it, yan lang po muna yung video natin for today. So sana nakatulong tong video na to kung saan kayo magre-report once na naka-experience kayo ng harassment sa mga online loan application or lending company na pinagkakautangan nyo as of now. So kung kayo may katanungan, i-comment nyo lang po dyan sa comment section. And for those na hindi pa nakasubscribe, just click the subscribe button, turn on the notification bell, and be updated sa aking mga latest uploads. So bye-bye na muna for now guys. See you on my next video.